po, Mayor, at kasama natin ang mga supporters ni Tatay Digong sa hapong ito. So, kumusta po si PRRD? Ano po ang mensahe niya sa tambayan? Sabi niya na sinabihan ko man kasi na marami naghahintay sa kanya everyday dito. Masaya siya. Good morning po mga kababayan. Ito po si The Wonder sa Philippines, ang inyong Wonder Axe. Ngayon po ang ating pag-uusapan po ang kalagayan po ni PRRD. Kasi po kahapon nagsalita po si Baste na anak niya po at si Inday Sara. Medyo naiyak po ako mga kababayan. Bakit po ako naiiyak? Panoorin nyo po kasi magkukwento po ang anak niya na si Inday Sara at si Baste ng kalagayan ni Tatay Digong. Medyo nakakaiyak po ito mga kababayan, kaya kung meron kayong tissue, meron kayong panyo, medyo punasan nyo po yung mga luha nyo kasi pati ako naiiyak po. Bakit po? Panoorin nyo na lang po kasi talagang hindi nyo po kakayanin po ito na marinig po sa kanilang anak yung ganitong balita. Kaya panoorin nyo po. Sabi niya, pag makalabas siya, we will personally thank you pag once he gets out. Thank you for your enduring trust and confidence in him. That was his specific words. So, he's happy. He's optimistic kasi nakikita niya. Kasi nga, nakukwento namin, since nung illegal arrest niya until now, marami sa inyo talaga, lalo na rin mga OFW, na kung kahit nasa iba-ibang lugar, all over Europe and some New Zealand, no? All over Europe, yeah. So marami sa atin na hindi from Netherlands, but from really far away. So England, New York, Sweden, ako Davao. So aware siya na ganon yung sitwasyon. So I think he's happy. Though, you know, kasi nasa loob siya that takes away a lot of strength from you. But knowing that you are here, I think may bibit-bitin siya sa tulog niya na alam niya may nagmamahal sa kanya at lagi nagsusuporta. So malaking bagay, kahit sa amin din, kami pamilya kami, yung tatay namin dyan, yung husband niya. Kita niyo, kikilig, di ba? Anyway, okay naman. Masaya kami. You know, as a family, masaya kami na nandyan kayo because di naman tayo magkadugo. Diba? And nobody ever told you to do this. No. I know that you're doing this because gusto nyo lang and you really believe in him. Yes! Yes. So, maraming salamat sa inyo. Wala akong masabi. Siguro kung walang ganitong klaseng suporta from the Filipinos, ayaw ko na rin. You know, ang hirap Ang hirap na sitwasyon. We are against an entire administration. So, pag wala kayo, baka bukas nga, wala na ako. Di ba? Hindi natin alam But I know that my father and especially my sister also ngayon, na nandyan pa, is protected by the people. So, on time kami ngayon, na-consume namin yung allowed, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second na visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So, nagpapasalamat kami sa ICC Detention Unit dahil in-approve nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na, huwag mo kamustahin ang kain ko. Sabi niya, i-update mo ako sa kaso.
siya sa kaso according to sa kung ano lang allowed, no? Sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then, nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya, no, na ipakita yung mga messages nating lahat. I-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yon and he was proud of it. And nagtanong siya sa mama ko, nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Anilet. And then nagsumagot din ng mama ko na hindi niya daw kilala si Anilet. So, yeah. Tapos, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Yeah. Grabe talaga, no? yung ano niya, yung kanyang, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakikita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yun lang naman yon about family. And then yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon. Ayan mga kababayan, nakita nyo naman po, talagang nakakaiyak po talaga ito. Siyempre, yung Pangulo po natin na minahal po ng bayan, nandun, nakakulong. At medyo talagang masakit talaga mga kababayan sa totoo. Masakit na malaman natin na ganon yung kalagayan niya doon. Although masaya siya, siyempre, kakayanin niya yon, nandun po siya, malungkot na mag-isa doon. Talagang tiri-ay po tayo mga kababayan. Sa tuwing, personal po talaga sa akin, sa tuwing mababalitaan ko po itong sitwasyon ni Tatay Digong, talagang nakakaiyak. Mga kababayan, yun po, yun totoo. Kayo ho ba? Kayo ho ba'y nalulungkot din na ganito ang kalagayan ng ating Tatay Digong na Netherlands? Grabe Tapos hihingi kayo ng reconciliation. Pauwiin mo si Tatay Digong. Maaring patawarin ka ng mga Pilipino. Tignan nyo, hindi na nakakatulog. Wala namang insomnia mga kababayan. Siyempre, sabi lang ni Tatay Digong yan. Siyempre, malungkot din yan si Tatay Digong doon. Ikaw ba naman ikulong na wala kang kaalam-alam, wala ka namang kasalanan. Ginawa mo lang ang trabaho mo bilang Pangulo. Grabe ang ginawa nila kay Tatay Digong Tapos, gagawin nila, i-promote pa nila yung nanghuli sa kanya. Sa inyong tanan, katong mga kuan, Tagalog, Magtagalog ko. Maraming salamat sa inyong lahat sumusuporta sa tatay ko.
it means a lot to the family. Like I always say, kung wala kayo, wala na rin kami dito ngayon because mahirap talaga yung sitwasyon. It's been very unfair from the beginning, but we're still here because of the support that you're showing us. Oh. So thank you. We will continue fighting for you also. Sabi ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang taong bayan na dapat iuwi niya si PRRD, ano po ang reaction mo rito? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang ng 20 niya nga bugas, antod karon puta. Wala din, no. He's a liar. He's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, binisaya pa. Parang shaken sila with the results. Kasi nung pagsabi niya, 12-0, papasok sila. Then ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nito ang bagong Solicitor General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows, ngayon midterm na ito, that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Sir, may knowledge na po ba si PRD patungkol kay Tory as a new PNP chief? Ano po yung reaction niya dito? Wala man. Wala man. Sinabihan namin, pero kala ko nga ano sa pero wala man talaga yung gago na yan. Wala rin talaga yan. You know, like, kasi I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But, you know, like, technically, if we talk about the case or you know, like, we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. 3 ranks yung inakyatan niya. Tinalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marbil na it was based on merit. Come on, di ba? Okay, if it was based on merit, ganito sana 'yon. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I don't know. He's not a criminal yet kasi hindi pa man sa sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigyan nyo na yan sa kanya, PNP niya, tangin na siya. No one is impressed. Yes, thank you, Mayor. Ayan mga kababayan, nakita nyo po at napakinggan nyo po. Kayo na pong mag-react dyan mga kababayan. Talaga nga nakakalungkot po ito. Once again, ako si The Wonder sa Philippines. Isa po nga ka-reaction nyo, isang like, isang share po, at isang subscribe. Mabuhay po.